sa Alerto 24. Nagkaroon na naman ng karnaping sa lungsod ng Quezon. Nakaparada na umano ang isang SUV sa tapat ng bahay ng biktima nang bigla siyang tutukan ng baril at sa pilitang pinasakay sa tinangay na sasakyan. Si Chino Gaston, naka-Alerto 24. Tukoy na raw ng Quezon City Police District Anti-Carnapping Unit ang grupong nangarnap ng Mitsubishi Montero ni Pepito De Leon kahapon ng umaga sa Barangay Baysa, Quezon City. Ang SUV ay kinuha sa kakatapos lamang na mag-jogging na si De Leon. Nakababa na raw siya sa tapat ng kanyang bahay at nakapark sa tabing daan nang tinutukan ng baril ng dalawang lalaki at tinulak papasok ng sasakyan. Dinala raw siya ng mga salarin sa isang lugar sa Caloocan City bago pinababa sa bandang Balintawak. Ayaw muna pangalanan ng pulisya ang mga salarin, pero dati na raw itong nanganganap gamit ang parehong modus. Tinatangay ang sasakyan kasama ang may-ari para matagalan bago mai-report sa mga otoridad ang krimen. Yung original talaga, ang original na susi talaga ang kailangan nila. Wala sila hindi kasi obra yung Polski ngayon doon sa mga modelong sasakyan natin. Sa huling tala ng QCPD, 6 na kaso ng carnapping ang naiulat sa buwan ng Enero. Dati nang nabansagan ng Quezon City na carnapping capital ng Pilipinas dahil sa dami ng carnapping incidents. Para di mabiktima ng carnappers, may ilang tips ang mga otoridad. Baguhin ang ruta ng schedules ng pagdating at pag-alis ng bahay. Maglagay ng mga anti-carnapping device gaya ng alarm na may engine immobilizer. Kapag iiwanan ng ilang araw sa labas ng sasakyan, tanggalan ito ng battery. Pwede ring maglagay ng immobilizer switch. Maglagay ng wheel lock device o ibang uri ng lock sa manibela o gulong. Maraming mga ganitong gadget sa mga car accessory shops, depende sa iyong budget. Ang purpose nito, pampatagal lang talaga kasi kapag ninanakaw na yung auto, mayroon pa silang isang bubuksan. Kasi ito nakakabit sa preno, tapos nakalagay sa steering, dalawa. Hindi mo pagana yung preno, hindi mo ma-steer yung auto. So you think it's enough na to have a alarm o kailangan pa ng other device? Hindi, itong alarm naman, lahat, alarm at saka ito, okay lahat yan. Kaya lang, ito kasi lahat is deterrent lang. Kung talaga nanakawin yan, useless naman to eh. Ibigay mo ng susi. Para mapabilis ang pagresponde sa Quezon City, pwedeng idaya lang Quezon City ANCAR Hotline 434-7183 o 0916-355-7383. Pwede ring mag-report sa PNP Hotline 117. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nakabartolina na ngayon sa lungsod ng Mandaluyong ang kasambahay na nilalaso naman o mano ang kanyang mga amo para pagnakawan. Ang 40 taong bubunuin niya sa kulungan. Ang binansagan na si Poison Ivy na yan ay posible pang madagdagan dahil sa pagpuga niya kamakailan. Nakatutok si Emil Sumangil. Maaga pa na ibalik na sa Maynila si Ana May Librando o mas kilalang Poison Ivy mula sa Zamboanga City. Gwardyado ng mga pulis at Fugitive Recovery Team ng Bureau of Corrections nang lumapag sa Manila Domestic Airport. Agad siyang ibiniyahe pabalik ng Women's Correctional sa Mandaluyong City. Ang huling bilangguang tinakasan. Nadakip kahapon si Poison Ivy sa Rural Bus Transit Terminal sa Giwan Highway sa Zamboanga City bago sumakay ng pampaserong bus patungong Cagayan de Oro. Parang naka-surgical mask. So ang ginawa nung isang tao niya, tinawag sa pangalan. Annalyn ang nasabi sa akin, Annalyn. Annalyn, hindi anime. Pagbanggit ng Annalyn, lumingon. Lumingon siyang ganyan. Kaya ito na. Kinuha na siya. Sa investigasyon, lumilitaw na nag-aayos na ng papeles si Poison Ivy para makalis ng bansa at maging domestic helper sa Malaysia. Nag-advise ngayon sa kanya na sa Cagayan de Oro na lang, mga 1 week lang, pwede nang ma-release ang passport. So from Cagayan de Oro to Zamboanga, exit siya ng Malaysia. Binansagang Poison Ivy si Librando dahil sa kanya umunong modus na lasunin ang kanyang mga amo sa kapagnanakawan. Noong 2008, nadakip siya matapos umunong biktimahin ang among Filipino-Chinese. 3 beses na siyang nakatakas sa kulungan. Ang huli ay nitong Nobyembre mula sa maximum security compound ng Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Kumpara sa itsura niya noon, bumaba ang timbang ni Poison Ivy ngayon, humaba ang buhok at mas tumanda ang anyo. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag sa amin. Pero kwento raw niya sa mga opisyal ng koreksyonal, walang jail guard na tumulong sa kanyang pagpuga noon. Desidido daw talaga siyang tumakas dahil ayaw niyang tumanda at mamatay sa loob ng bilangguan. Makaraang makapuga. 2 araw daw itong nanatili sa Cubao, Quezon City bago lumipat sa umunay mga kaibigan sa Santo Tomas, Batangas, Dumaguete
at Zamboanga City. Ayoko na mag-comment. Nadakip ng mga otoridad si Poison Ivy sa tulong ng lumutang na impormante. Malaki ang naitulong ng media sa recovery operations natin dahil naging aware yung public. Nakita namin yung maaring diferensya ng security setup namin kaya inayos na namin to prevent further escape. Nakabartoli na ngayon sa high-profile criminal isolation cell ng maximum security compound si Poison Ivy, katabi ng selda na convicted drug trafficker na si Yuyuk Lai. 40 taon ang kanyang bubunuin dito at inaasahang madaragdagan pa matapos siyang kasuhan ng evasion of service of sentence. Emil Sumangil, Alerto, 24. Mahigit 700 kilo ng frozen meat ang hindi raw tama ang pagkakasalansan at pinaglalagyan. Kinumpiska po yan sa magkahiwalay na operasyon sa Bikutan at sa Mandaluyong. Ang mga tindera umalma. Nakatutok si Katrina Son. Hindi na itago ng tinderang ito ang kanyang galit ng kumpiskahin ng NMIS ang kanyang mga panindang frozen meat. Kaya naman pilit niya itong ipinagtutulakan. Ito lamang daw ang kanilang ikinabubuhay. Kapag kinuha pa ito ay wala na siyang ipapakain sa kanyang mga anak. Nagtatrabaho nga kami. Ano gusto niyo? Magnakaw kami? Kaya nga kami naghanap buhay eh. Subukan yung kunin to. Okay, subukan yung kunin yan. Ang ilan naman, napaiyak na lang habang kinukumpiska ang kanilang paninda. Grabe ang hirap namin ng pagtitinda dito. Bakit kinukulpis na nila? What's the reason? Siguro dahil walang protection, walang perang binibigay ang area namin. Pero sa akin kasi masyadong unjust yung sistema ng NMIS ngayon. Pinabulaanan naman ito ni Dr. Fernando Lontok ng NMIS. Binabalikan lamang raw nila ang mga nabigyan na nila ng final warning. Ito raw ay dahil sa paulit-ulit na nila itong ginagawa at di na nagtatanda. Ginagawa lamang raw nila ang kanilang trabaho para sa ikabubuti ng nakararami. Wala rin daw silang tinatanggap na anumang suhol o lagay. Umabot sa mahigit 700 kilos ng mishandled frozen meat sa magkahiwalay ng operasyon na isinagawa sa Bikutan Market at sa MCL Lucky Market sa Calentong sa Mandaluyong ang nakumpiska. Nag-violate ito doon sa EO22. Makikita natin ng mga produkto naka-expose sa nakabuyangyang. Dapat po ito ay nakalagay sa control temperature. At kung ilalabas man natin ito, dapat po ito ay nakalagay sa mga packaging materials. Enclosed. Wala namang inaresto sa mga nagtitinda, pero kapag ipinagpatuloy pa raw ito ng mga nagbebenta ay maaari silang makasuhan base sa paglabag sa RA 7394 ng Consumer Act of the Philippines at posible rin silang makulong hanggang 6 na buwan. Dadali naman sa rendering plant ang mga nakumpiska na mishandled frozen meat at doon susunugin. Katrina Son, Naka-Alerto, 24. Hindi lang mga tsuper ng jeep ang umihirit ng dagdag pasahe. Ngayon, maging yung mga namamasada na rin ng tricycle. Nakatutok si Bernadette Reyes. Humihirit na rin ng dagdag pasahe ang mga pumapasadang tricycle sa Cubao, San Roque dahil sa pagsipa ng presyo ng gasolina. Ang paniwala nga ni Edgar, kung ano ang nasimula ng New Year, buong taon ang mangyayari. Kaya nangangamba siyang baka lingguhan ng magtataas ang petrolyo. Pero ang dagdag singil sa pamasahe para daw leap year kung dumating. Bali ang pagtaas namin ng pamasahe nanggagaling ma'am sa City Hall ma'am. Panahon na rin ma'am kahit na konti. Pangamba naman ni Benji kung itataas ang pamasahe sa tricycle, lubos na maapektuhan ng mga suking pasahero. Dapat to talaga itaas na kasi lugi na ho kami sa gasolina sa kinikita namin. Mahina po ang biyahe. Noong nakaraang taon, nakatanggap ng tig 150 pesos ang bawat tricycle driver dito sa Quezon City bilang bahagi ng Pantawid Pasada program. Ngayon, nagmahal ng presyo ng gasolina ng mahigit 3 piso kada litro, humihingi na muli sila ng ayuda mula sa gobyerno. Kahit ako, hindi na nga ako kinuha ngayon sa akin. Kasi papuntahin pa kami ng City Hall. Maabala ka pa na 150 lang. Limang ilan litro man lang yun. Kahit 100 man lang, 50, makakabili na kami ng bigas kahit 1 kilo man lang. Sa pulong daw ng Interagency Energy Contingency Committee bukas, isasama na ng DOE ang muling pagpondo sa mga Pantawid Pasada cards para daw agad mabigyan ng ayuda ang transport group kasama na ang tricycle drivers. Kaya nga Pantawid, it's not a permanent solution. It is intended to cushion while hearings, while discussions are ongoing on the other things. Dadating naman ang panahon na bababa na naman ang pressure to Kasi gano'n naman ang markets
Tataas ang presyo, pag masyado mataas, bababa. Pero ang jeepney drivers fare hike ang hirit. 2 pesos at 70 centavos kada litro na raw kasi ang tinaas ng presyo ng diesel ngayong Enero. Kaya ang iba, niayaw ang kumuha ng pantawid pasada card. Hindi pa kami nakakatanggap ng ganyan eh. Hindi nagkaipitan yata eh, kasi marami raw yatang hindi nakakakarga rin eh. Pero sabi ng DOE, hindi raw babaguhin ang mga requirements sa pagkuha ng pantawid pasada card. All you have to do is bring your registration and your franchise certificate so that you can get your card. That's all. Mahirap po talagang kumuha ng pantawid pasada kung kolorum kayo or wala kayong registration. I'm sorry, prangkahan lang po. Para rin matuldukan ang haka-hakang overprice ng langis sa Pilipinas, pabubuksan na mga libro ng oil companies sa Pebrero. Bernadette Reyes, Nakatutok, 20